If you get sleepy watching my video, it's because I have the voice of an angel. So what's up guys, Aljon here. Pag-uusapan natin ang magulong mundo ng Pinoy basketball. Alam nyo na. So nakalimutan ko i-discuss nung last video tong topic na to. Kasi naalala nyo diba nung namigay ng free tickets ng PBA, ang laban nun ay Terra Firma at Magnolia Templados Hot Shots. Sinabi nung game na yon na 98 people ang nasa attendance nung naglaro sila sa PhilSports Arena. Grabe no, ang baba talaga na attendance. Kaya isipin mo libre na binibigay yung laro. Binigay na ng libre ang panonood sa laban ng PBA. So yun na nga, binigay na ng libre yung laro ng PBA, tapos wala pa rin. Hindi pa rin talaga dinayo, hindi pa rin tag-boost ng fans, diba? Hindi pa rin dumami. Alam niyo na bakit hindi tinao talaga tong laro na to? Kasi nga, Terra Firma Jeep. Alam nila na farm team to. Alam nila na maliit ang chance na maging champion talaga nito. Kasi nga, laging pinipitas yung player, diba? Sila CJ Perez. Alam na ngayon ng PBA na hindi problema yung presyo ng tickets sila. Ang problema yung ganda ng liga, yung balance ng team. Kahit anong pamigay nyo ng libreng ticket, kung may marshal, walang manonood kung hindi balance talaga ang team. Kung hindi balance yung liga, alam nila talaga na may farm team, alam nila may sister team, alam nila may bigayan. Kaya kitang-kita naman sa standing, di ba? Yung tatlong MVP teams at tatlong SMC teams andun. Yung mga independent teams laglag na. Ilan na lang natira. Ano ba natira? Rain or shine? Ina lang natira ata na independent team tapos iba farm team na. So sino gaganahan manood ng PBA ngayon, di ba? Kung may alam nyo na gagawin kaso ewan Gusto lang lumubog talaga yung PBA, bahala kayo. So sa next topic natin is Magnolia daw ay nagsisisi sa pag-release kay Morel. Gustong kunin si Tyros Hill ang Blackwater bossing. Paano nagsisisi silang mawala si Morel sa kanila? Hindi rin naman gumagawa nga sa Ginebra, saktuhan lang, ginagamit lang off the bench. So paano nagsisisi ang Magnolia Templados na nawala sa kanila si David Morel? Although yun nga, kulang talaga ng mga young big man tong Magnolia Templados sa chat at magandang target din to si Tyros Hill kasi bata pa at athletic. Siguro bigyan natin ng mga 40% chance na pwede matrade si Tyros Hill sa Magnolia Templados hotshot. Siguro 1-on-1 trade o isang player at round pick for Tyros Hill, pwede na yun. So sa tingin nyo guys, mapupunta ba si Tyros Hill sa Magnolia Templados hotshot? Share your thoughts in the comment section guys, pag-usapan natin to. So ang next topic ay ang San Miguel Beermen ay malaki daw ang offer kay Troy Rosario. So sinasabi nito na siguro once na maging free agent si Troy Rosario at hindi mag-sign sa Blackwater, ay o-opera na malaki na San Miguel Beermen. Pero kung ako kay Troy Rosario or sa PBA, wag nila papayagan to. Kasi pag nangyari to, lalo masisira yung liga, lalo tatama rin manood ng fans. Kasi isipin mo, pumunta pa si Troy Rosario doon, wala nang star player na Blackwater, siya na nga lang. Tapos magiging role player pa ngayon San Miguel Beermen for sure. Sigurado hindi mag-first 5 yan. Sigurado makakapalitan lang yan nila John Marpahardo, nila Mouta Otua, diba? So ako sa PBA at kay Troy Rosario at sa Blackwater, huwag nilang gawin to. Lalong masisira ang liga, lalong mahihirapan na bumangon. Tingnan nyo na nga, diba? Unti na nanonood ng live. Unti na nanonood sa mga venue, sa Araneta, sa PhilSports Arena, sa MOA. So kung mangyari to, lalong mawawalan ng gana talaga yung mga PBA fans.
So ang last news for today's video is si Aldin Ayo says Converge will pick Kai Sotto number 1 if he enters the 2024 PBA draft. So sinasabi nila na magpapadraft na ngayon si Kai Sotto. Feeling ko hindi kasi madaming magbibigay pa ng mas malaking offer dyan sa Japan, sa Korea, sa Europe. At malay mo pwede pa maglaro pa yan sa Summer League ng NBA, 'di ba? Sa mga G League. So feeling ko malabo mangyari to. Malabo pa magpa-draft si Kai Sotto dito kasi nga isipin mo bata pa, madami pa potential, kaya pa niyang kumita ng mas malaki kaysa sa PBA. Tsaka papayag ba sila sila long hair, sila SMC Group na hindi sa kanila mapunta si Kai Sotto? Malabo yan guys. Para sa akin malabo magpa-draft pa ngayon si Kai Sotto. Siguro ang rason nila siguro para magpa-draft sa PBA to is baka napag-usapan nila ng family niya na dito na lang siya mag-stay sa Pilipinas, ganun. Hindi naman ganun kaliitan talaga syempre pag napunta siya sa PBA. Sigurado magiging max contract siya once na ma-draft siya dito sa PBA for sure kung saan man team siya mapunta. Pero kayo guys, tingin nyo magpapadraft na ba si Kai Sotto ngayon sa PBA? Share your thoughts in the comment section guys, pag-usapan natin to. So, thank you guys for watching. Like, share, comment, subscribe. See you in the next video.